Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalangan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan na linsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pumunan ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ni Heteyong si Urias. Ipinakuha niya si Batseba, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay."
Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanang ito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkos natulog na kasama rin ang mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Huab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad: isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Huab sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Huab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kawaan, kami sa iyo nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaaway o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikalala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinag niya hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay, na pagkatapos ay mahihitig sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapaggapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito
ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita ay pangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila na hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kamusta po kayo mga kapanalig? Ayan, patuloy po natin kayong ipinag-arasal, lalo na po dito sa ating healing mass. Binabanggit ko nga po na hindi man namin mabanggit isa-isa inyong mga pangalan at yung mga kamag-anak ninyong may sakit, kayo po ay makakaasang pinagdarasal namin kayo, ang inyong intensyon. Yan po mga nasa banig ng karamdaman, yung po kanilang mga tagabantay, yung po may mga emosyonal na pinagdaraanan ngayon. Lalo na po yung mga nasa bingit ng kamatayan, makakaasa po kayo ay nasa aming mga panalangin. So mga kapanalig, kayo po ay manatili lamang sa pagmamahal at awa ng Panginoon na pinagdarasal po natin na sana kayo ay dampian, haplusin ang kanyang mapagpagaling ng mga kamay. Kahit ano pong pinakamaliit na halaga ng pananampalataya ay maaaring magbunga ng malaking gantimpala. Naniniwala po ba tayo dito mga kapanalig? Kaya ang tanong natin, ganun ba ang sa inyong pananampalataya? Paano niyo ba sasabing kayo ay nananampalataya sa Diyos? Gaya po ng talinhaga ng buto ng mustasa, pinapaalalahanan po tayo na magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Kahit na po sa pinakamahirap nating sitwasyon, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na ang ating tiwala ay ibigay sa Kanya. Ang pagtatanim po ng ating pananampalataya sa Kanya at makikita natin ang masaganang ani sa mga susunod na panahon. Luma nga pong kasabihan niya, kung ano ang ating tinanim ay siya ring aanihin. Kung pananalig sa Diyos ang ating tinanim, ang Kanyang grasya, bagamat nariyan na matagal na para sa atin, pero aanihin natin ang pagtitiwalang ito sa Panginoon. Meron po ba kayong buto ng mustasa ng pananampalataya? Saan po ba ninyo o kanino nyo ito inilagay? Doon po bang sa inyong bank account, sa inyong pera, kung anong material na meron kayo, doon nyo po ba nilagay ang inyong pananampalataya? O kaya naman po ay sa ibang tao ninyo nilagay? Yung po mga mahal ninyo sa buhay, na sa pagmamahal sa kanila ay halos makalimutan nyo ang Diyos. O kahit sa iba pang bagay, nalalagpas ang inyong pagmamahal na higit sa Diyos. Kahit po sa panahon ng kagapitan, mga kapanalig, naririyan ang Diyos para sa atin upang tayo tulungan. Kailangan lamang po na kaunting pananampalataya, maaari na itong maging simula. Hindi naman po inaasahan ng Diyos na sa pagsisimula pa lamang ay talagang ibibigay natin ito sa Kanya lahat. Siya lamang at tanging siya ang ating aasahan. Bagamat yun po ang tunay at yun po ang dapat. Pero tayo po pag konting hirap lamang, konting sakit, konting dinaranas na hindi maganda, pakiramdam natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Sa ating pong ebanghelyo ngayon ay nagsasalita ang ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos na dumadating sa atin. The kingdom of God that is already here but not yet. Kagaya po sa ebanghelyo, tutubo po ang buto ng mustasa sa tamang kondisyon. O mga panalig na plantito at plantita, labas. Alam po ninyo yan. Kapag kayo po'y nagtatanim, kailangan po ng pangangalaga. Kailangan po ng oxygen, kaya nga po nilalabas natin ang ating mga halaman. Kailangan tubigan ng hindi matuyo, tamang temperatura. Nalalo kang lola ko, sabi niya, hindi tayo magdidilig pag tanghaling tapat. Mapapasma daw yung mga halaman niya. Kasi maga lang dapat. Kapag malamig, sakto. Kasi pag mainit, sisipsipin agad ang tubig. Walang shortcut sa ating pagtatanim.
Hindi naman ginunting, itinanim ngayon, mamayang gabi ay buhay na ito at maayos na. Ang Diyos po ay maghahari lamang sa ating mga puso kung tayo ay patuloy na nakipag-ugnayan sa Kanya. Nililinis ang ating mga pag-iisip, minamahal ang ating mga kaaway. Gayon din po sa pagtatanim. Di ba may relasyon ang tanim sa kanyang manananim? Those who plant and their plants. Tinitingnan po natin na si Jesus ay gumagamit ng mga imaheng kagaya nito, yung mga madali tayong makaka-relate, madali nating maintindihan. Paano ba lumalago ang isang puno, ang isang halaman? Kagaya po ng ating simbahan, mula po kay Maria at yung pong 12 apostoles at yung pong mga kababaihan at ibang kalalakihan na sumunod sa kanila na nagtiwala. Yan po ay bahagi ng napakalaking simbahan. Kagaya po natin ngayon na bahagi rin ito. Tayo po ay bagamat iiba, magkakaiba ng kulay, magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng nasyon, pero ibang mundo man, ibang mundo, ibang bansa man, ay ganun pa rin ang ating pananampalataya. Ito po yung nilalagay ni Kristo na ideya para sa ating lahat, na ang karya ng Diyos ay sumasa atin. Bagamat hindi sabay-sabay tayong nakatatanggap nito kasi yung iba ay hindi naman talaga iniintindi. Samantalang ang iba ay buong puso itong tinatanggap. Gaya ng binhi sa lupa, ang karya ng Diyos ay dumarating sa atin at paano natin ito tinatanggap? Paano ito lumalago sa atin? Na kung yung sa iba ay buto pa rin magpahanggang ngayon. Sa iba naman ay nagkaroon ng konting dahon, pero huminto na doon. Samantalang sa iba ay mayabong na, hanggang sa naging puno na pwede ng pugaran ng mga ibon. Pero po pag natuklasan natin ang karya ng Diyos at natanggap natin ito na po yung pinakadakilang kayamanan na maaaring mayroon tayo. Sa taguri po ng lahat ng kayamanan na meron dito sa mundo. Ang kayamanang ito ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kabalintunaan po ng ibang kayamanan na meron tayo sa lupa na nagpapalayo naman sa atin sa Diyos. Gaya ng buto ng mustasa, nagsimula sa maliit hanggang lumaki, hanggang isa na sa pinakamalaking tanim, bagamat ito'y gulay lamang. Pero ang paglaki nito ay dahil na rin sa tulong ng manananim. Kagaya sa ating pananampalataya, who planted those seeds of faith in you? Sino, kapanalig, ang nagtanim ng pananampalataya sa inyo? Paano ito lumaki? Paano ito nakatutulong sa araw-araw mong buhay? Kailangan natin magtiwala sa Diyos na ang lahat ng gusto natin sa buhay na ating hinihiling sa Kanya at binibigyan niya tayo ng grasya. Pinapagkatiwala ba natin ang buhay sa siya mismong nagtatanim? O madalas inaako natin na pang sarili na tayo na lang ang gagawa ng paraan? At tulad po ng talinahaga ng buto ng mustasa, naway mapalalim natin ang ating pagpapahalaga sa papel ng Diyos sa ating buhay na ang munting mustasa ng pananampalataya na mayroon tayo ay lumago. Hindi lang basta magkadahon, pero maging puno na ang mga ibang tao ay makapamuhay din sa ating tulong sa lilim na ating maibibigay sa kanila. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos, Ama, na nagnanais lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ating idalangin, banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan
pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus sa asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay hiyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid na ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo, lumuluhog, upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ito'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyong likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami na iyo ring pinakikihirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling ang pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang nagkalis na nagkakalood ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapit mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, mga relihiyoso, misyonero at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang sila may pag-asang muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol si San Pablo at lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, gayon din si San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating idalangin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, itilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, sino nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi. Nawa kaming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makaparihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang pagmamahal at ang awa ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit, ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay makipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mong lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami. Sire te
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa na langit. naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin ang aming sarili, ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesu-Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesu-Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulahating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga banal at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos Domini, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa